In this video, iro-room tour ko kayo sa tinutuluyan naming apartment ng kapatid ko. Nasa second floor nga pala kami, tapos 3 kwarto yung magkakatabi. Dito kami sa may unang pinto, room 23. City nga pala tong lugar namin at malapit sa may train station, kaya medyo pricey yung mga kwarto. Maliit lang yung kwarto pero maaliwanas kasi meron siyang veranda, tapos meron na rin siyang kitchen katabi ng bed. Yung ganitong kwarto, nagre-range siya ng 7,000. Kung i-convert mo siya sa peso, ita-times mo lang siya sa 1.76, depende sa palitan, mga nasa 13,000 sa peso. Pagtanaw mo nga sa may labas, sa may veranda, ganito yung magiging view niya. Dito na rin kami nagsasampay tsaka nagluluto para hindi nangangamoy dun sa loob ng kwarto. Mga apartment nga din pala yung mga building na yan. Napakaganda ng lugar tsaka nitong parang maliit na park. Ang sarap tambayan habang pinapanood mo yung mga anak mo or yung mga bata na naglalaro, tapos habang may kachismisan kang kapitbahay. Kaso hindi talaga uso dito yung mga marites na mga nakatambay at nagchichismisan. Halos karamihan talaga dito mga nakakulong lang sa bahay. Medyo makalat nga tong kusina kasi karagagaling ko lang sa trabaho, tapos yung kapatid ko is umalis kasi may inaasikaso mga papers nila nung baby. Napaliguan ko na nga pala yung baby namin na yan, kaya napakasarap talaga ng tulog. 3 weeks old na nga pala yung baby namin na yan. Araw-araw ko nga palang pinapaliguan yan pagkakagaling ko sa trabaho. Napakainit din talaga kasi ng panahon dito sa Taiwan, kaya kailangan paliguan din siya araw-araw para masarap yung tulog niya at dire-diretso. Maya-maya sasabayan ko na rin siya ng pagtulog kasi di ko alam kung anong oras makakarating at makakauwi yung kapatid ko. May pasok pa rin kasi talaga ako mamayang gabi. Kaya nga dito ko sila pinatuloy sa apartment na malapit sa company ko para nauuwi-uwian ko sila at naaasikaso pagkakagaling sa trabaho. Hindi rin kasi basta-basta dito nakakapag-leave. Dahil first time mom yung kapatid ko, wala talaga siyang alam sa pag-aasikaso ng baby. Kaya kailangan ko talagang i-guide sa lahat ng pag-aasikaso. Tsaka nagbabawi pa rin siya ng lakas. Normal delivery naman siya. Pero kailangan pa rin talaga intindihin kasi breastfeeding siya. At napakahirap kung sila lang dalawa ng baby tapos mag-aasikaso pa siya, 'di ba? Kaya ang ending, puyat sa trabaho, puyat pa rin sa baby. Pero at least maganda tayo, 'di ba? Haha. And that's all for today's video. Thank you for watching, guys. Bye.